Kamusta na kaya yung mga alaga natin langgam? May mga nagtatanong din kasi. Almost 2 weeks na rin kasi akong hindi nakakapag-update. Pasensya na kayo ha. Bukod kasi sa puro tayo trabaho, medyo napapadalas din kasi yung paglibot natin sa Pilipinas. Inaabot ng 2 to 3 days tayong di nakakauwi. At pabor na pabor din naman yun sa kanila dahil isa pang dahilan, kailangan din kasi nila ng katahimikan. Lalo na parehas silang nasa founding stage. Quick review lang tayo from last video natin. Dahil nga beginner tayo sa ant keeping, nag-explore tayo sa kung ano yung mga pwedeng mangyari. Kasi naglagay ako ng protein na may kasamang honey. Akala ko kasi makakatulong to, pero dito pala mag-uumpisa ang problema. Tiniis kong hindi silipin ng 48 hours at nakalimutan ko na nandun pa pala yung pagkain. At dahil walang workers ang colony, walang mga maglilinis. Ang resulta, nagkaroon ng moisture, nagkaroon ng mga molds at fungus. Tanging queen lang ang nandun at ang pinaka-priority niya ay buhayin ang colony niya. After din ng pangyayari na yun, ginawan ko rin sila ng mga bago nilang test tube. Nang sa ganun ay mas makalipat sila sa mas malinis at mas maayos nilang pugat. Pero dun lang yun umubra sa isa. Dahil yung isang queen, mas pinili niyang manatili kung saan siya nakatira. At hindi rin naman natin pwedeng ipilit kasi baka lalo siya ma-stress. Makalipas nga ang ilang mga araw, ito na yung mga nangyari. Yung queen na nakalipat na ay nakapag-adjust na at stable na siya para dun sa larvae niya. Pero yun lang pala ang akala ko. Dahil makalipas ang 2 linggo, namatay yung larvae niya. Akala ko nga magkukukul na pero hindi pala. Dumating pa nga sa time na kinain niya yung ibang larvae kasi nga para ma-recycle. May nangyayari rin kasi na kahit nagsusupply tayo ng protein sa kanila, mas pinipili nilang kainin yung mga sarili nilang larvae. At hindi ito bad sign. Kapag kasi naramdaman nila na hindi talaga mabubuhay ang larvae, kakainin na lang nila ito para mag-recycle. Lipat naman tayo dito sa kabila. Ito yung mas pinili mag-stay pero connected pa rin siya dun sa YouTube niya ha. Kung mapapansin nyo, meron kayo nakikitang parang patatas na maliit. Yun yung kulay brown. Yan ay dahil yung larvae niya ay naging kukun na. At meron pang 2 larvae na nakabang. Dito pa ako kinakabahan nung una kasi nga ito yung ayaw lumipat. Akala ko may stress siya dahil madumi yung tube niya. At after 2 weeks, ito na nga nangyari. Naging 3 na yung kukun niya. Mga ilang araw at ilang linggo lang, meron na tayong mga nanitik. Kapag ganito na ang sitwasyon, kailangan limitahan na rin natin yung pagsilip sa kanila. Pagka-supply natin ng protein, sarado na kagad, itago na kagad ulit. Dahil nandito na tayo sa pinaka-exciting part. Once kasi na lumabas na yung mga nanitik, medyo okay na ang lahat. Dahil magkakaroon na ng katuwang ang queen para sa colony niya. At yung isa naman, eto, nag-start na ulit. Meron siyang maliit na larvae na nakadikit na dito sa test tube. Ito din pala, dahil gubat yung likod ng bahay namin, may possibility na makahuli rin tayo ng queen. Napansin ko rin kasi na napakadaming drone na nagkalat sa sahig. Kaya naman, sinubukan kong tumingin sa mga sulok-sulok. At eto ang mga nakuha ko. Isang trapjaw ant na binabanatan ng mga fire ants. Kinabukasan, namatay din yan. Sayang nahuli tayo ng konti. Kasabay din yan, nakahuli rin tayo ng isa pang trapjaw ant. Pero worker lang din kasi to. Kaya naman pinakawalan ko lang din ulit. Kinaumagahan naman nakahuli naman tayo ng Polyrachis. Isang kakaibang species to. Kaya naman ngayon naggagawa ako ng mga trap para mahuli yung mga queen nila. Naghihintay lang din ako na umulan. At alam nyo na yun kung bakit. At sana sa mga susunod na araw ay makahuli pa tayo ng mga ibang uri ng langgam. At yan ang latest update para sa ating The Hidden Colony. Kung umabot ka sa part ng video na to, comment mo naman kung dagasan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot yung video na to. Yun lang, salamat!